How to waterproof roof gardens, tile over tile, degraded concrete, and critical points. Yan ang malalaman natin sa segment na ito. Paano nga ba mag-waterproof ng roof garden? Alam ko marami na sa inyo excited dyan. Dami nagtatanong sa amin kung paano mag-waterproof ng roof garden. And marami din nagtatanong kung paano rin mag-waterproof ng may lumang tiles. Ayan. And especially rin sa mga degraded na concrete, no? So, syempre, ayaw natin ulit na gumastos sa pag-rehab ng concrete. So, ano ba ang best way para ma-waterproof natin yung mga degraded concrete? And isa pang importante is paano yung mga critical points, no? Paano natin iwa-waterproof yung mga details na yan, yung mga maliliit na corner joints. Yan ang pag-uusapan natin sa segment na ito. So, before natin pag-usapan, no, yung bagong material na introduce ko, no, para sa mga waterproofing ng mga roof gardens and yung mga nabanggit ko kanina, pag-usapan muna natin ano ba yung iba't ibang klaseng materials na meron sa waterproofing. Okay, so let's start with number 1, may cementitious waterproofing. So, basically, cementitious waterproofing uses Portland to waterproof, no? So, possible na pwedeng cementitious type lang siya, meaning mag-add ka lang ng water, tapos may mga additives na yan para maging waterproofing siya. So, pwede maging rigid type. So, meron din waterproofing na acrylic plus cementitious. Ayan. So, pagsasama natin, so magiging waterproofing din siya. Meron din liquid type, haluan mo lang ng semento. Ayan. So, isa rin yun. Yung mga cementitious type na waterproofing. Meron pa isang material which we call bitumen waterproofing. So, from the word itself, we use bitumen to waterproof. So, either pwede siya maging sheet or pwede siya maging liquid type para to waterproof. Ayan. Tapos, pangatlo, meron din naman tayong tinatawag na resin-based na waterproofing. Ayan. So, malamang familiar kayo sa mga acrylic-based na waterproofing, PU-based na waterproofing, may mga silicone type na waterproofing, meron din mga MS type, modified silicone type na waterproofing. So, ang dami ng klase na bago. Lastly, meron pa isang type of waterproofing. This is the sheet membrane waterproofing. Ayan. So, ito yung mga large sheets or rolled out, no, na ginagamitan nyo ng mga torch applied membrane. Isa yun sa pinakasikat, yung bitumen waterproofing. Ayan. That is considered a sheet type waterproofing. Ano pa ba? Meron din PVC or polyvinyl chloride membranes. Meron din mga TPO or mga thermoplastic olefin membranes. Tapos meron din EPDM membranes, meron din HDPE membranes. Naku, daming klase, no? And lastly, meron din EVAC. Ang tawag naman sa EVAC ay ethylene vinyl acetate copolymer. Ayan. Pag-uusapan natin ngayon yung pinakahuli, yung EVAC. Gusto namin introduce sa inyo ngayon si Blackout 40. So basically, ano ba si Blackout 40? Blackout 40 is a flexible sheet waterproofing underlayment formed by an EVAC. Ano ba ang EVAC ulit? Ethylene vinyl acetate copolymer. So membrane siya extruded on polyester and polypropylene fibers. Pag-usapan naman natin ang mga benefits of having a Blackout 40. Okay, so number 1, ease of installation. So napakadali niya lang gamitin, no? So lalagyan mo lang ng adhesive sa likod and then good to go. Wala ka naman kailangang i-mix, wala ka masyadong kailangang ayusin, wala ka masyadong waiting time na kailangan dahil pag-apply mo ng adhesive sa kanya, pwede ka na agad maglakad or pwede mo na kagad gamitin ito sa mga landscaping mo kung if you're using this for roof garden. And napakadali niyang gamitin dahil pag tile over tile lang man ay wala ka nang kailangan sirain sa lumang tiles or tiktikin dahil yung adhesive lang ilalagay natin sa layer and then apply mo na and then naka-waterproof na yung luma mong tiles. So number 2, excellent flexibility. If there's movement sa substrate or even during contraction or expansion, hindi mapupunit yung sheet natin. Dahil ang guarantee niya ay kahit 2 mm, hindi pa rin siya magkakrak. Number 3, minimal thickness. Para sa mga areas na ayaw nyo nang kumapal or tumaas pa yung after mong waterproof. So, no need for topping to. Kaya kung medyo maselan po kayo sa height na saan man kayo nag-waterproof, this product is for you. Versatility on angles and corners. So, napakaganda ng product na to para sa mga critical points, no? Lalo na sa mga cold joints natin, sa mga corner in, corner outs, sa mga drain spouts, ayan, sa mga shower areas,
So, dyan madalas ang nakikita namin mga complaints na bakit may tulo sa second floor, third floor, sa baba, ground floor, bakit may tulo dahil hindi na waterproof na maayos ang drain spout. Ang maganda rin dito is rain resistant. Okay, teka, let me explain ano ibig sabihin ng rain resistant lang dito Kasi di ba pinaka-concern natin is pag nag-waterproof tayo sa roof deck, tapos biglang makulimlim, uulan, tapos pag gumamit tayo ng mga liquid applied na membrane, sira ang ating mga waterproofing materials. So unlike dito, kahit na umulan siya, kaka-apply mo lang, as long as nababa mo yung sheet, naalatag mo yung sheet, wala siyang problem kahit umulan. So yun lang ibig sabihin nun. But then again, I have to remind you, yung Blackout 40 ay pang underlayment. Hindi siya pwede pang exposed. Ano pa ba ang maganda sa kanya? Ang isa pang maganda sa kanya is that it prevents degradation of the compression layer by allowing deposited water to quickly evaporate. Ayan, let me explain paano. Kasi when you apply the Blackout 40, you no longer need a topping for that. Ang tawag nila doon, compression layer. All you have to do is apply ka lang ng tile adhesive over tiles. Diba? So, tapos na. Ang compression layer kasi, ang nangyayari dito, so naka-tiles ka, for instance, and then may tile grout. And then sabihin natin may ponding sa roof deck. So, yung mga tubig na yan, pwedeng pumasok sa tile grout. Yung topping natin, na nakapatong sa mga liquid membrane, pwedeng ma-degrade. Ayan. Laging basa, tapos nag-evaporate. So, kalaunan, pwedeng humina yung ating concrete. And ito yung magiging cause kung bakit magkakaroon delamination, and then masisira yung waterproofing natin. So, yun lang naman gusto niyang sabihin. Ano pa bang maganda sa kanya? It also acts as uncoupling membrane. Ayan. So, ano bang uncoupling membrane? So, basically, para ka lang may sinandwich sa gitna. So, lalo na kunwari, gumamit ka ng large format tiles or large tiles, and then may substrate ka. During movement, it will help compensate yung movement ng substrate and tiles. Yun lang gusto sabihin. So, uncoupling, para hindi siya magsama. Ayan. So, kaya siya tinawag uncoupling. So, siya yung parang maglalaro in between the tiles and the substrate. Ano pa ang maganda sa kanya? It has a crack bridging capability. No? So, it has up to 2 mm crack bridging capability. Ang requirement lang ng Euro Standards at ng ASTM is 1 mm. So, kanya doble ang kaya niyang i-crack bridge. So, ano pa maganda sa kanya? It also allows vapor evaporation. Ang ibig niya sabihin dito, no, napakalalim naman ang sinasabi ko, no. Ang ibig lang sabihin, since membrane type siya and hindi pwedeng pumasok ang tubig, syempre gumamit ka ng adhesive. Yung adhesive na may tubig, pinapalabas niya pa rin yung vapor. Ayan. Okay? So, pinapa-breathe out niya. Ayan. Yun lang ibig niya sabihin. Kasi pag mga ibang klaseng membrane, ay pwede kang magkaroon ng mga bubbles. Ayan. So, yun ang iniiwasan natin. So, ano pa maganda sa kanya? It's also alkali and acid resistant. Bakit mo kailangan yan? Sa mga new substrates, when you apply the membrane, so walang effect yung high alkalinity niyan. Ayan. Kasi di ba pag mga buhagong buhos, mataas yung alkalinity niyan. So, hindi maapektuhan yung membrane. And maganda rin naman dito sa acid resistance dahil, so, na-apply na natin. And then, umuulan. No? So, meron tayong roof garden. So, kung may acid rain man yan sa mga lugar na meron, so, it will protect. Hindi niya masisira yung ating waterproofing membrane. At the same time, pag gumamit ka ng fertilizers, no? Hindi niya rin masisira yung membrane. Ano pa maganda sa kanya? It's also scratch resistant. Ayan. Kasi after mo latagan, gusto mo na mag-tiling, gagamit ka ng notch trowel. Eh yung notch trowel na gagamitin natin, pwede yan makasugat. Kaya di ba madalas namin i-recommend if you're using liquid membrane, eh mag-tapping ka. Kasi before ka mag-tiles, you're using notch trowel, pwede mo masugatan yung liquid membrane. Ang maganda rito, hindi mo na kailangan mag-tapping. You can use the notch trowel, apply the tile adhesive, and then apply ka na kagad ng tiles. Ayan. So, ganyan siya kaganda at kabilis gamitin. At ito ang pinaka-importante gusto marinig. Yung produkto ay may 10-year warranty. Ayan. Ang tawag natin dito product warranty. Ang ibig sabihin ng product warranty na sinasabi namin is that during the 10 years, ginagaranti namin yung sheet na binili nyo will perform the same physical properties na nakalagay sa technical data sheet ng Blackout 40. Ayan. So, linaw ko lang ulit product warranty, hindi ito kasama yung service warranty, at of course, hindi rin kasama dito yung mga structural defects kung ano man mangyari sa structure later on. Flash on your screen are the properties that we guarantee for Blackout 40 membrane, Blackout strip, Blackout corner in and corner out, and lastly, Blackout drain spout.
Ano pa bang maganda rito? Napakarami nitong certification sa international body like CE, IDECO, Technology Institute of Construction. Sa marami nagtatanong, paano nga siya gagamitin sa roof garden. Okay, so tulad ng lagi kong sinasabi sa inyo before, di ba? Yung DAT principle, no? So ano ba yung ulit yung D? Yung different conditions. Kailangan natin muna ma-identify ano ba yung condition ng substrate for roof garden. Okay, ano mga products na pwede? Well, obviously, it's a positive side waterproofing. Ayan. So probably iniisip nyo, ay pwede yan acrylic, pwede yan mga polyurethane. Yes, actually, tama kayo. Pwede. Pero ang sunod na tanong, di ba, sa DAT principle, ano yung A? Yung A is ability of the waterproofing material. Ayan. So ano yung pinaka number 1 critical na kailangan natin intindihin para sa ability of the waterproofing? Kailangan ay root resistant siya. So kailangan kaya niya ma-withstand, no, yung mga roots ng mga shrubs. Ayan. Di ko sinasabi mga puno muna, mga shrubs muna tayo, no? Huwag muna tayo magtayo ng puno diyan. So ano mga pwedeng materials na pwede sa mga anti-root? So pwedeng bitumen based, pwedeng polyurethane based, at pwede rin tong si Blackout 40 na sheet. Ayan. So, probably ang tanong nyo ngayon, so pwede pala yung PU or pwede pala bitumen. Bakit hindi yun ang i-recommend? Ayan. Doon tayo mapupunta ngayon sa letter T. Yung letter T is time, cost, and labor. Kailangan natin ma-identify sino ba ang pinaka mas cost efficient in terms of labor at materials. Then, ang pinaka tamang sagot, Blackout 40, ang pinakamura per square meter at pinakamadaling i-apply. So probably ang pinakatanong na ngayon, okay Sir Derek, ano ba ang layer at materials na kailangan namin gamitin para sa roof garden? Okay, so share ko na sa inyo ha. Napakasimple lang na to. Okay, kailangan lang natin ng tamang materials. Okay, number 1, yung substrate, yung nasa illustration. Number 2 is yung tile adhesive na gagamitin natin para dumikit si Blackout 40 membrane. Ayan. Yung tile adhesive na gagamitin nyo ay Build-Right Geotextile Adhesive. This is a special adhesive for geotextile sheets gaya ng Blackout 40. So meron akong example na hawak ha. Meron tayong Blackout DS drainage sheet. Kaya siya tinawag ng Blackout DS drainage sheet dahil meron siyang embossed. Ayan. After dito, meron siyang filter membrane. Ayan. So basically, what happens is that kung nandun yung waterproofing membrane mo sa baba, ipapatong lang natin to. Ayan, napakasimple, no? So after nito, ilalagay mo na yung soil and then natural grass or yung shrubs. Ayun, no? Simple lang, no? So anong ginagawa nito? Ang ginagawa nitong Blackout DS drainage sheet is that yung filter, it prevents the soil para barahin yung drainage sheet. So yung water will flow through the drainage sheet and goes to the drain. Galing, no? So napaka-simple. Ngayon, probably tanong nyo, Sir Derek, paano mo idudugtong sa ibang Blackout DS drainage sheet? Well, basically, para lang siyang Lego, no? So pag in-overlap mo siya, isushoot nyo lang siya dito, parang Lego. Ayan. Tapos you can overlap it and then lagay mo na yung soil and then lagay mo na yung mga tanim natin. Probably ang tanong mo, Sir Derek, paano yung termination? Okay, yung pinaka-termination lang niya, sa dulo, you can place yung mga rocks, parang effect, and then yung water magde-drain na lang palabas. Sa mga nagtatanong, no, kung paano ba ito i-apply and all, don't worry, we have this video later on. Para sa overlapping, ayan, sa mga dulo at kailangan mong overlap, you need at least 10 cm na overlap. And You need to use handy fixed grip, which is a hybrid adhesive. para mag-band yung overlap kasi hindi po pwede didikit ang tile adhesive. Okay, so eto na. So panoodin natin itong mga videos kung paano siyang gamitin sa mga iba't ibang klaseng wet areas.
Ayan na! So excited na ba kayong lahat sa roof garden ninyo? Well, excited na rin kami para i-assist kayo sa mga katanungan ninyo. Again, this is Derek Tan, magtanong para sigurado.